Talaga ang pagbibigay, lalo na po sa ating mga Kristiyano. Ang una po ay, ang bibigay ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sabi po sa talata ng unang Juan 3:17 hanggang 18, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkakita niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Yun nga po yung sabi, di po ba, na huwag tayong umiibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Katulad nga po ng halimbawa sa Biblia, yung kwento po ng mabuting Samaritano, na yung mabuting Samaritano, kung inyo po itong narinig na napatatagpuan po natin ito sa Lucas 10:30-37 na tinulungan niya yung lalaking nakahandusay sa kalsada na nagbugbog yun yung lalaking iyon na meron ng 2 taong nagdaan pero iniwasan lang nila yun. Pero yung mabuting Samaritano, hindi lamang niya tinulungan kundi inalagaan niya, inuwi niya sa kanyang tahanan at ipinagamot pa siya ng mabuting Samaritano. Kaya dito, pinapakita na hindi lamang pinapakita na yung tunay na pag-ibig talaga ay may kasamang gawa. Dapat hindi lang basta natin, di ba, sila tutulungan na kailangan may kasamang gawa, di ba? Lalo na pagwari, may humihingi sa atin ng tulong, nangihiram ng pera. Hindi sapat yung sasabihin natin na ay, nakakaawa ka naman sis, sige papanalangin kita. Di ba? Kung kulang yun, kailangan makita na sa atin yung mga gawa na bigyan natin sila, nasabi nga ni Pastora, di ba, na yung pwede na natin, bigyan natin na pwede na natin kalimutan, di ba? Kaya nga po, katulad ng Samaritano, dapat ganoon din po tayo na maawa tayo sa ating kapwa, pag tayo naaawa. Maawa pa lang tayo, pero pinakikita na natin yung pag-ibig natin, di ba, sa ating kapwa. At ganoon din sa ating Diyos, nandun yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. Di ba? Kaya makikita po natin sa kwento po ng mabuting Samaritano na ito na yung tunay na pagmamahal ay nakikita sa kusang loob na pagtulong at sa pagbibigay natin ng pangangailangan. Diba? Katulad din po ito ng tinuturo natin sa ating na Pastora, diba? Na yung mga kapatiran natin talaga na nakikinig ng tulong. Huwag natin pagkaitan. Amen po. Sa pangalawa na po, yung kahalagahan po, bakit mahalaga ang pagbibigay ay, ang pagbibigay ay pagsunod sa utos ng Diyos. Amen. Sabi po sa talata ng Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, ligdig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Sabi nga po, yung mga sumusunod sa katusan ay pinagpapala ng Diyos, di po ba? Dahil sigurado naman po tayo na kapag tayo ay nagbigay, makakatanggap din po tayo ng pagpapala. Hindi lamang po talaga siksik, kundi liglig at nag-uumapaw pa. Po, di ba nga po, yan po yung pangako niya sa Malakay 3:10 na ating main verse. Na talagang kung dadalitan po natin ang ating kasampung bahagi sa kanyang tahanan, bubuksan niya po ang langit, pintana ng langit para sa atin at ibubuhos niya talaga sa atin ang masaganang pagpapala. Kaya nga po, katulad din ng halimbawa sa Biblia, sa yung tungkol po kay Abraham at kay Melchizedek na matatagpuan po natin sa Genesis 14:18-20 na matapos po pagtagumpayin ng Diyos si Abraham sa labanan, ay ibinigay niya po yung ikasampung bahagi na kanyang nasamsam po sa labanan. Dahil ginawa po niya ito bilang pagsunod po at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Dahil nga po ang pagbibigay ay isang hakbang po ng pagsunod at pagpaparangal natin sa Diyos. Amen po. Kaya po, magbigay po tayo at parangalan po natin ang Diyos. Dahil alam naman po natin na hindi lang po talaga tayo sa financial witness, kundi po sa lahat po ng aspeto ng ating buhay.
Amen po. Ang pangatlo naman po ay, ang pagbibigay ay nagdudulot ng pagpapala. Amen. Ang sa talata po na Kawikaan 11:25. Ang taong mapagbigay, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong, tiyak natutulungan. Tunay naman po na ang taong mapagbigay ay pagpapalain at sasagana ang pamumuhay, di po ba? Katulad din po ng halimbawa ng kwento po ng babaeng byuda sa Sarepta. Matatagpuan po natin sa unang hari, chapter 17, verse 8 to 16, na yung kwento po na kakaunti niya lamang po yung kanyang harina at langis. Kung naalala niyo po yung kwento na yun, na binigyan pa rin po niya yung si Propeta Elias, na hindi siya nag-alinlangan na tumulong kahit yun na lang natitira sa kanila, na yun na po yung natitira sa kanila, na sabi nga po niya na ilalapit natitira sa kanilang mag-ina, na inasala yung kanilang huling kakainin mag-ina bago siya mamatay, bago sila mamatay sa gutom. Ngunit, sumunod po siya sa Diyos. Sumunod po siya sa salita ng Diyos at nagtiwala po siya sa Diyos, na kahit yun na lamang yung natitira sa kanya, ibinigay pa po niya, itinulong niya. Di po ba? Napakaganda po halimbawa yun na ng pagbibigay natin ng tulong, na kahit yun na lamang yung natitira sa atin, pero handa tayong ibigay dahil sa pagtitiwala natin yun sa Diyos, di po ba? Kaya dun po, sa kwento po na iyon, talagang pinagpala siya ng Diyos, na hindi siya natuyuan ng langis at hindi po siya naupusan ng harina, na talagang pinagpala siya ng Diyos na hindi siya naupusan hanggang matapos yung pagtagutom doon sa lugar nila. Kaya napakaganda po ng kwentong iyon, na makikita po natin sa kwentong iyon na talagang pag inuna po natin ang gawain ng Diyos, katulad po natin na narito ngayon, inuna natin ng Diyos na kahit maulan, pero nandito po tayo sa gawain niya. Kaya alam ko po yung pagpapala sa atin ng Diyos ngayong hapon na ito ay talagang siksik, dikdik at nag-uumapaw. Kaya purihin po ang Diyos sa buhay ng mga narito na laging handa po na ibigay po ang ating mga oras para sa Kanya. Amen po. Dahil sabi nga po, kahit maliit lang po o konti lang nga po yung pera natin sa bulsa. Diba? Kayang pahabain ng Lord yan, kayang paramihin ng Lord yan. Amen po. Ang pang-apat naman po ay ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi po sa Kawikaan 3:9 to 10, parang alam mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa pinakakainam na ani, siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamali mo ay laging aapaw, sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Kung tunay nga po tayo nagtitiwala sa Diyos, huwag po tayong mag-alinlangan na ibigay po yung pinaka-the best na maihahandog po natin sa Panginoon. At isang magandang halimbawa nga din po dito, yung byuda na nagbigay po ng 2 pirasong pareha, na matatagpuan din po sa Marcos 12, verse 41 to 44. Na alam naman po natin na yun na lamang yung, di ba, yung kanyang salapi. Yun lang po yung kanyang kinabubuhay. Yun lang po talaga yung pera niya. Pero ibinigay po niya, pinagkaloob niya po, di ba? Kaya po, dahil alam na po natin yung ibang nagbigay doon yung portion lamang ng kanilang kita. At nakita yun ng Lord. Kaya siya yung pinuli dahil nga alam ng Panginoon na yun lamang yung kanya, yun lamang yung pinagkaloob, yun lamang yun lahat yung ibinigay niya. Kaya talagang makikita natin sa kwento na yun na talagang nagtiwala isa sa Diyos, di po ba? Kaya nga po ako, bilang byuda rin, dahil puro byuda yung ating sample, at glory to God po, lahat po ng byuda sa Green Forks present. Di ba? Napakasarap po talaga na, di ba? Kompleto kami. Ang byuda angels ng Green Forks. Kaya glory to God po sa buhay natin mga byuda, di po ba? Na talagang inuna natin ang Panginoon. Sabi ko nga po, lagi kong ipinagpe-pray sa Lord na ang lagi kong prayer sa Lord na, di ba? Lord, let your will be done. Susunod po ako kung ano po yung kalooban mo. Ang lagi ko pong sinasabi sa Kanya na kung ano yung pwede ko pang ibigay sa Lord, na gusto ko talaga
ibigay yung aking oras, yung aking panahon, yung aking lakas, yung kung ano yung kakayahan na ibinigay sa akin na Lord, gusto kong masunod. Kaya nga po, glory to God po sa Panginoon. Glory to God po dahil talagang pinagpapala niyo po tayo, tayong mga byuda, po, di ba? Na nandito tayo, kaya lahat po na kahit wala po tayo, ito po yung napakalaking maihahandog natin sa Panginoon. Yung ating mga oras, yung ating mga panahon, pagkaloob po natin sa Kanya. Dahil wala na po tayo ibang pagtitiwalaan, di ba? Ang Panginoon lamang. Dahil sabi ko nga po, mula nung nabiyuda ako, sa Diyos lang ako nagtiwala. Kahit kung hindi pa ako biyuda pala, na wala akong taong pinagsabihan, pinagsumbungan ng aking mga sakit at hirap ng kalooban, ang lahat ng mga pagsubok at mga problema na dumating sa buhay ko. Hindi ko pinagsabihin sa iba dahil sabi nga baka i-chismis ka pa. Kaya tanging ang Lord lang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay ko, kung ano naman ang puso at isipan ko. Kaya hanggang ngayon, mas lumalim at mas talagang kumapit ako sa Lord na sa Kanya lang ako nagtiwala. Kaya ito na kaya kong ibigay kung ano yung kagustuhan ng Lord. Kaya glory to God na nakakilala talaga ako sa Kanya, na talagang lubos yung pagtitiwala ko sa Kanya ngayon. Kaya mabuhay tayo mga byuda. Amen. Ang apat na po ay ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi ko sa kawikaan, yun na po ba yun? Pangano na ba ako? Hindi man lang po wala mali. Panglima na po, ang pagbibigay ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may makakapasok na magdanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Sabi nga po dito sa verse 19, huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil nga po, ang lahat po ng bagay dito sa lupa ay panandalian lamang, lilipas, mawawala, walang permanente po dito sa lupa. Diba? Pero kung pag-ibig, respeto, pangunawa, pagpapahalaga, pagpapatawad sa mga nagkakasala, at yung pagsunod po natin, at yung pagbibigay po natin tinatulong sa kapwa, yan yung napakalaking kayamanan na hindi po mananakaw sa atin o mawawala sa atin. Dahil talagang ang tunay pong seguridad ay hindi po sa salapi o kayamanan o anuman pong mga pag-aari nating material. Diba? Dahil sabi nga po, hindi po natin yan madadala sa langit, di ba? Kaya siguraduhin po natin na ang ating pong kaligtasan ay sa pag-iimpok po natin ng malinis at maputing puso. Amen po. Kaya huwag po tayong maging makasarili, huwag po tayong nag-iimpok para sa sarili lamang po natin. Matuto po tayong ipamahagi kung ano po yung meron tayo. Yung hindi lang po yung sobra sa atin. Diba? Huwag hindi yung sobra. Huwag po tayo magkakain. Sabi na. Dahil hilingin po natin sa Diyos na gawin niya po tayong daluyan ng pagpapala niya. Gawin niya tayong tagapamahala ng kanyang mga kayamanan dito sa lupa. Upang makatulong po tayo talaga sa ating kapwa. Diba? Katulad nga po ng kwento ni Cornelio sa Biblia na mababasa naman po natin sa Gawa chapter 10 na nung po kung babasahin niyo po yung kwento niya, makikita niyo po doon yung pagiging mapanalangin niya at pagiging matulungin sa kapwa. Napakaganda po ng istorya na talagang yung pagiging mapanalangin po talaga ay talagang pinagpapala ng Diyos at talagang nakakaabot sa langit ang ating mga panalangin. Basta taus-put ko sa ating puso ng buong puso po tayo nananalangin. Dahil ang lahat po ng binibigay po natin at ginagawa natin ay para po yun sa kalwalhatian ng Diyos.
ay makakamit po talaga natin ang walang hanggang pagpapala. Amen po. Sa conclusion na po tayo, ma-share ko lang po, natapos ko po itong aking inaral kagabi na mga 12:30. Sabi ko po, Lord, wala pa akong conclusion. Sabi ko gano'n. Natulog ako na, Lord, bahala ka na, babaan mo ako. Ganun po yung prayer ko. At talagang alam kong nakaabot sa langit. Kasi 5:10 po ang alarm clock ko dahil gigising po ako na dahil kasi katuloy ko na po si Justin bago mag-aaral. Pero 4:45 po, nagising ako. Ibinaba ko ng Lord kung ano po yung conclusion ko. Talagang sabi ko, ang galing ni Lord. Totoo po pala talaga. Nagigisingin ka ni Lord para magbaba ng salita. Kaya po, pag-isip ko po, sobrang naiiyak po ako na talagang sabi ko, Lord, ang galing mo naman na talagang ano yung mga pinagpapanalangin natin talaga ating mga pinagpe-pray, pinagkakalog niya. Dahil talagang kagabi sabi ko, Lord, gabi na, matutulog na po ako. Pero wala pa nga ang conclusion. Kaya napakabuti talaga ng Lord na yun po ay ibinaba po sa akin. Dahil sabi ko nga po, hindi po madali talaga gumawa ng yung ibababa talagang nagkaka-MDM po ako tuwing aking mag-share ng Word of God. Na kahit sa PND sa araw-araw na nakatago po tayo, naka-off cam. Pero talaga nakakailang balik ako ng CR pag-share ng Word of God. Kasi hindi po talaga madali dahil baka hindi maganda yung ating masabi, hindi tama, yun po yung kinakakaba ko, kinatatakot ko. Pero glory to God po talaga na talagang hindi niya po tayo pababayaan basta po kung puso tayo nananalangin sa Kanya. At ito po yung sa aking conclusion, katanungan po yung iiwan ko sa inyo na sa conclusion, yun po yung ibinaba sa akin na tayo po bilang mga Kristiyano, anong uri po o anong klase po ba tayo? Yung paraan po natin sa ating pagbibigay. Anong uri o anong klase po ba tayo na paraan po sa ating pagbibigay? Una po, tayo po ba ay nagbibigay ng labag sa loob? Yung tayo po ay nabibigyan lamang dahil publikasyon na natin? O hindi natin po sa loob ang pagbibigay. Ang pangalawa po, tayo po ba ay nagbibigay para lang magpasikat? Para po tayo ay mapansin ng iba o hangaan tayo? O pangatlo po, nagbibigay ba tayo ng may pagsasakripisyo? Na yung dapat na ibibigay po natin ibibigay na lang sana natin ang mga wants natin, pero sinakripisyo po natin para po tayo ay makapagbigay. At pang-apat po, nagbibigay po ba tayo ng masaya, yung maluwag po sa ating kalooban, yung may kagalakan at pusang loob, yung masaya tayo dahil nakakapagbigay tayo ng naayon sa kalooban ba ng Panginoon, o yung masaya tayo dahil nagbibigay tayo kahit kaunti lang, yung binibigay po natin kahit palaki naman po yung ating mga pagpapala at tinanggap. Tayo lang po ang makakasagot at nakakaalam niyan sa ating pong mga sarili. Tayo lang po ang nakakaalam at makakasagot niyan sa ating mga sarili. Amen po. To God all be the glory po. Sa mga tayo natin